Galit na galit ako habang panay ang hampas ko ng tsinelas sa babaeng kamukha ko. Hindi ko talaga matanggap na ginaya nitong aking mukha, kaya titiyakin ko magbabayad ito ng mahal. Mabuti na lang at madali kaming nakapasok ni Attorney Diego sa bahay ni Miranda. Nagtaka nga ako dahil nang makita ng security guard si Attorney Diego ay agad kaming pinapasok at walang tanong-tanong ito. Muli akong tumingin sa babaeng pinaghahampas ko pa rin ng tsinelas. Hindi nito alam kung saan papunta, lalo at panay ang paghampas ko pa rin sa mukha nito. Nakapikit pa rin ang mga mata nito upang hindi matamaan ang loob ng mata nito. Agad kong hinila ang buhok ng babaeng kamukha ko dahilan para ito'y matumbang patihaya. Dali-dali kong kinuha ang toilet pump. Pagkatapos ay agad akong naupo sa tiyan nito at sinimulan kong bombahin ang mukha nito gamit ang toilet pump. Pasti ka! Dahil titiyakin ko magbabayad ka dahil sa ginawa mo sa akin. Pati ang aking mukha, ginaya mo pa talaga? Sigaw ko sa babaeng impostora habang panay ang bomba ko sa mukha nito. Ngayon ay alam ko na ito ang nagpadukot sa akin. Kaya pala nakasuot ito ng maskara, magkamukha na pala kami. Tapos nilatigo pa ako nito. At alam ko rin na sa likuran ko pa ang mga latay ng latigo. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ikaw ang impostora, hindi ako. Dahil basta ka nalang pumasok sa bahay ng aking honey. Sigaw nito sa akin habang pilit na inaalis sa mukha niya ang dulo ng toilet pump. Ngunit hindi ako papayag na hindi makaganti sa babaeng ito, lalo na ang paglalagay nito ng kadena sa akin na parang isang aso. Honey, tulungan mo ako! Sigaw ng kamukha ko. Kaya naman habang wala pa si Miranda ay inangat ko ang aking balakang, sabay bagsak sa tiyan ng kamukha ko na siyang dahilan kaya muling sumigaw ito sa sakit. Inangat ko rin ang aking kamay upang pagsasampalin ng babaeng peke. Subalit nagulat ako na may humila sa akin para mapaalis ako sa ibabaw ng babae. Tumingin ako sa taong humila sa akin at ngayon ay agad na inalalayan pang tumayo ang aking kamukha. Parang binalot ng panibugho ang aking puso dahil hindi ko matanggap na ito ang pipiliin ni Miranda. Dahil sa labis na galit ko sa babae, ay mabilis akong lumapit dito at ubod lakas ko itong itinulak, dahilan upang muli itong matumba sa malamig na tiles. Stop it! What's your problem, woman? Galit na tanong nito sa akin. Hindi ako makapagsalita, ngunit parang gusto kong maiyak dahil hindi na ako kilala ni Miranda. Susumbatan ko sana ang lalaki ngunit biglang sumingit ang babaeng peke ang mukha. Honey, gusto ko siyang ipakulong dahil ginaya niya ang aking mukha. Tapos sinaktan din niya ako at gustong patayin. Tingnan mo, basta na lang pumasok sa loob ng bahay mo. Tuloy-tuloy nalitan niya ng babae. Dahil sa akin narinig ay hindi na ako nakapagtimpi. Lalo at ako pa ang sinabihan nito na manggagaya ng mukha. At yun ang hindi ko matanggap. Kaya naman dali-dali kong kinuha ang 2 flower vase at magkakasunod kong ibinato sa babaeng peke. Kaya lang, mabilis naman itong hinila ni Miranda. Kaya hindi ko natamaan. Dala ng galit at panibugho ko dahil hinawakan na naman ni Miranda ang babae ay mabilis akong lumapit dito at ubod lakas ko itong pinagsampal sa mukha ni Miranda. Wala kang kwenta, Miranda! Nanggigigil na sigaw ko. Pagkatapos ay mabilis akong umalis sa harap nila. Dali-dali akong pumasok sa loob ng elevator. Kukunin ko lang ang aking pera. Ganoon din ang mga gamit ko. Pagkatapos ay aalis na ako sa bahay nito. Pagdating sa kwartong tinutulugan ko ay agad kong kinuha ang aking pera na nakatago sa ilalim ng kama. Lumapit ako sa bintana. Tiningnan ko kung kaya ko bang tumalon dito. Bahala na nga, dito ako dadaan. Mabilis akong sumampas sa bintana at agad na tumalon sa bubong. Sanay naman ako umakyat at baba sa bubong lalo at ako ang umaakyat ng bubong namin kapag may butas ito. Hanggang sa muli naman akong tumalon sa sunod na bubong. At tuluyan ako nakarating sa huling bubong na pinakamababa. Pagkatapos ay pikit matang tumalon ako papunta sa lupa. Dali-dali akong lumabas ng gate habang wala pang bantay. Paglabas ng gate ay agad kong hinanap ang kotse ni Attorney Diego. Ang sabi nito sa akin ay kapag may problema sa loob ng bahay ni Miranda ay hihintayin niya ako sa loob ng kotse. Kahit nakakahiya kay Attorney na dito na lang ako magpapahatid papunta sa Barrio Barba ay gagawin ko. Attorney Diego, umalis na tayo dito. Wika ko sa lalaki na makapasok ako sa loob ng kotse nito. Hindi muna ako tumingin dito dahil inayos kong aking seatbelt. Saan ka pupunta, Selena?
Mabilis akong tumingin sa taong nagsalita mula sa driver's seat. Walang iba kung hindi si Miranda. Hindi ako nagsalita, ngunit mabilis kong inalis sa aking katawan ang seatbelt ko. Pagkatapos ay nagmamadali kong binuksan ang pinto ng kotse para makalayo sa lalaki. Kaya lang ay mabilis itong naglock. Ano pa bang kailangan mo sa akin, Miranda? Di ba may Selena ka ng isa? Hindi nagsalita ang lalaki, subalit mabilis nitong pinatakbo ang kotse. Ako naman ay idinikit ko ang aking bibig sa bubog ng bintana. Tulong! Tulungan niyo ako! Ginagahasa ako! Sabay pukpok ko sa bintana ng kotse. Huwag mong hintayin dito sa loob ng kotse kita gahasain, Selena. Pagbabanta ni Miranda sa akin, mabilis akong lumingon at halos manlaki ang aking mga mata dahil inaalis na nga nito ang belt niya. Halos lumuwa ang mga mata ko dahil sa akin nakikita. Hanggang sa muling umatake ang aking paningin papunta sa mukha ni Miranda. Wala akong maninag kahit konting emosyon mula sa mga mata nito. Hindi ko din alam kung anong nilalaman ng utak ng lalaki. Mabilis nila ako umiwas ng tingin sa lalaki at sa labas ng bintana na lamang ako tumingin. Naiinis pa rin ako dito dahil hinawakan nito ang peking Selena na iyon. Hanggang sa napasandal ako sa upuan, sabay pikit ng aking mga mata. Maya-maya pa'y tuluyan na ako nakatulog. Nagising lang ang aking diwa nang maramdaman kong nakalutang ako sa hangin. Gusto ko sanang imulat ang mga mata ko ngunit ayaw namang sumunod ng talukap. Hanggang sa muli na akong nilamon ng antok at wala na akong alam kung ano ang mga nangyayari sa buong paligid. Sa mahaba kong pagkakatulog ay nagising ako sa hampas ng alon sa dalampasigan. Dahan-dahan ko rin iminulat ang mga mata ko. Ang una kong nabungaran ay ang puti na kortinang nandito sa loob ng kwarto kung saan ako naroroon. Inililipad din ng hangin ng kortina kaya nakikita ko magandang kalangitan. Hanggang sa mapatingin ako sa relong nakasabit sa dingding. Nakita kong 4:00 na pala ng hapon. Mabilis tuloy akong napabangon mula sa pagkakahiga ko. Nagmamadali ako lumapit sa pinto para buksan ito subalit nakalock. Muli akong bumaling sa kama upang tingnan ang mga gamit ko. Nakita ko ang aking bag. Kaya naman dali-dali ako lumapit dito para alamin kung nandito pa ang aking pera. Agad kong binuklat ang brown envelope. Napangiti ako dahil nandito pa ang aking pera. Hanggang sa ibalik ulit sa bag ang brown envelope. Bigla naman ako napalingon sa pinto ng kwarto na aking kinalalagyan nang bumukas ito. Tumingin ako kay Devin na may daladalang tray na naglalaman ng mga pagkain. Kumain ka na muna, Selena. Narinig kong wika ni Miranda sa akin. Ngunit hindi ako nagsalita. Lalo't nagtatampo pa rin ako kay Miranda. Lalo na sa pagkampi nito sa babaeng iyon kanina at yun ang nakakasama ng loob. Galit ka pa ba, honey? Hindi mo man lang ba papakinggan ang side ko? Tanong ng lalaki sa akin at lumapit pa ito sa akin likuran. Hanggang sa maramdaman kong yumupos ito mula sa likod ko at inamoy-amoy ang aking batok. Parang nagtayuan naman ang mga balahibo ko sa aking batok dahil sa ginawa ng lalaki. Ngunit nagtatampo pa rin ako sa lalaki. Kaya naman inis na lumayo ako dito. Narinig ko namang napabuntong hininga si Miranda. Pagkatapos ay muling lumapit sa likuran ko at mahigpit akong niyakap ng lalaki. Kung inakala mong hinalikan ko si Pamela ay dyan ka nagkakamali, Selena. Bulong ng lalaki sa akin. Nagsalubong ang kilay ko nang marinig ko ang pangalan ni Pamela. So ito ang nagnakaw na mukha ko at may pakana ng pagdukot sa akin? Animal na babaeng yun. Dahil sa pagkahumaling nito kay Miranda ay pati sarili ko mukha'y ginaya. Langyang babae. Hanggang sa tuluyan akong humarap kay Miranda. Mas mahigpit naman itong hinawakan ng aking bewang at inilapit sa katawan nito. Unang punta pa lang niya sa bahay ay alam ko nang hindi ikaw iyon at isa lang siyang peke. Ngunit hindi ako nagpahalata na alam ko na kung sino siya. Hindi siya pwedeng umalis sa bahay ko na mukha mo ang gamit niya. Bulong ni Miranda sa akin. Mariin pa nga nitong kinagat ang ibabang labi ko. Ngunit inawat ko agad ang lalaki lalo at may itatanong pa ako dito. Nasaan ngayon si Pamela? Sir Devin? Tanong ko dito. Hawak siya ng mga doktor upang muling baguhin ang mukha niya. Pagkatapos alisin ang mukha mo sa babaeng iyon ay sa kulungan na siya babagsak. Muling bulong sa akin ni Miranda. Nagpunta ka ba sa Laguna para puntahan ako? Tanong ko sa lalaki. Yes, ngunit wala ka na naman doon. Ang sabi ng tauhan ni Pamela na nakausap namin ay tumakas ka daw. Sobra akong nalumo ng mga oras na iyon ngunit nang sabihin ni Atty. Diego na nasa kanya ka ay agad kitang pinuntahan. Kaya lang, may nangyaring enkwentro sa pagitan ng aming
mga NBI at ang grupo ni Mr. Bert Bartolome. May tiwala naman ako kay Attorney Diego kaya hinayaan na muna kita sa bahay niya dahil ayoko madamay ka, Selena. Hindi ako nagsalita, ngunit mabilis akong lumayo sa lalaki lalo't nararamdaman ko ang kobra nitong unti-unting nabubuhay sa gitna ng hita nito. Saka parang namiss ko rin ang kobra ng lalaki, ayaw ko lang magpahalata. Kaya naman dali-dali na akong pumasok ng banyo para maligo upang iwasan din ang lalaki. Mabilis kong inilak ang pinto para hindi makapasok ang lalaki dito sa loob. Agad naman akong tumapat sa ilalim ng shower para maligo. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali tuluyan na ako natapos. Agad akong lumabas ng banyo para maglagay ng damit sa aking katawan. Laking tuwa ako dahil wala si Miranda dito sa loob ng kwarto. Siguro ay lumabas na ito. At nang makapagsuot na ako ng damit sa aking katawan ay nagmamadali na ako lumapit sa harapan ng center table glass para kumain, lalo at gutom na ako. Kasalukuyang kumakain na ako nang muling bumukas ang pinto ng kwarto ko at pumasok si Miranda. Agad itong tumabi sa akin at mahigpit akong hinawakan sa aking bewang. Narinig ko rin ang marahas na paghinga ng lalaki, kaya naman mabilis akong bumaling dito. May pagtataka din sa aking mukha lalo't napansin kong problemado ang lalaki. May problema ka ba, Sir Devin? Kailangan na naming mahuli si Mr. Bert Bartolome. Lalo may sununog siyang gusali sa Maynila. Ngunit masyado siyang madulas. Walang makapagturo kung nasaan siya lalo't palipat-lipat siya ng lugar. At kailangan muna kitang iwan dito sa private resort ko dahil mas safe ka dito, Selena. Baka may maitutulong ako, Sir Devin. No. Hindi kita pwedeng ilagay sa kapahamakan, honey, dahil ayoko maulit na naman ang nangyari sa'yo. Dito ka lang at huwag kang alis ng private resort ko. Ngunit, kailangan pa rin kitang turuan kung paano makipaglaban para kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili habang wala pa ako. Nanlalaki ang mga mata ko. Talaga? Yan, gusto ko yan. Para kapag nalaman kong may babae ka, pwede kitang lumpuhin sa suntok, Miranda. Teka, kailan ba? Ngayon na ba? Game ako ngayon. Wika ko at inilis ko pa ang mga dalawang manggas ng damit ko na tila lalaban talaga. Gusto ko matawa dahil hindi may pinta ang mukha ni Miranda. Malakas tuloy akong tumawa dahil inis na inis ito sa akin. Joke lang po, Sir Devin. Agad na binawi ko ang aking sinabi at baka sapakin ako nito. Ngunit bigla naman ako napasigaw na bigla nitong pisil-pisilin ang mukha ko. Mabilis ko namang tinabig ang kamay nito dahil mamula-mula na ang mukha ko. Muli ko na lang binalingan ang aking pagkain para matapos na ako. Ngunit parang nailang ako dahil sa titig ni Miranda sa akin at pakiwari ko'y binibilang nito ang bawat subo ko ng pagkain. Sasawayin ko na sana lalaki ngunit biglang nag-ingay ang cellphone nito. Dali-dali namang kinuha ni Miranda ang cellphone nito kaya nahinto na ito sa pagtingin sa akin. Ako naman ay nagmamadali na lamang na kumain habang hindi pa nakatingin sa akin si Miranda. Nang sakto matapos akong lumamon, ay siyang tapos din ni Miranda na makipag-usap sa tao na tumawag dito. Agad ko namang niligpit ang pinagkainan ko. Mabilis na lumapit sa akin si Miranda upang siya na magdala ng mga plato sa labas. Nagbilin din ito na hintayin ko daw siya dito dahil ngayong araw din daw ay tuturuan niya ako na mag-aral ng self-defense. Umangal pa nga ako dahil hapon na din, ngunit kailangan ko na raw matuto. Lalo't sunod na daw na araw ay aalis na siya para hantingin si Mr. Bert Bartolome. Nang umalis ang lalaki dito sa loob ng kwarto ay nagmamadali naman ako nag-toothbrush. Nakakahiyang makipag-usap kay Miranda na malansa ang bibig ko. Nang matapos ako mag-toothbrush ay hinintay ko na lang si Miranda na pumasok dito sa loob ng kwarto. Hindi nagtagal ay muling bumalik si Miranda at agad ako niyaya sa room kung saan niya ako tuturuan. Habang naglalakad kami ay panay ang halik ni Miranda sa akin leeg at himas nito sa akin bewang. Nang tuluyan kami pumasok sa loob ng isang malaking silid ay nakita ko agad ang maraming kagamitan sa pag-eensayo. Ang lambot din ang nilalakaran ko na para ako na sa malambot na kama. Gayahin mong aking gagawin, Selena. Utos ni Miranda sa akin. So kailangan daw muna namin mag-push up kaya naman nagsimula na ako. Ngunit hingal na hingal kaagad ako at pakiwari ko'y tumakbo ko ng ilang bundok na sobrang tataas. Napahiga na lang ako sa malambot na carpet. Pagod ka na agad, Selena? Hindi ka pa nga pinagpapawisan, babae? Napatingin naman ako kay Miranda na ngayon ay nakatayo sa gilid ko. Wala man lang kang ngiti-ngiti nakapaskil sa mukha ng lalaki. Anong gagawin ko ayaw lumabas ng pawis sa aking katawan?
Nakasimangot na sagot ko sa lalaki. Hindi muna nagsalita ang lalaki hanggang sa bigla itong dumagan sa aking katawan. Pagkatapos ay dahan-dahan na inilapit ang bibig nito sa aking punong tenga. Gusto mo bang pagpawisan, Selena? Mahalay na tanong sa akin ni Miranda. Napalunok naman ako habang nakatingin sa lalaki. Hindi ko din alam ang sasagot ko sa lalaki. Oo o hindi. Sir Devin, tsak na sa ating gagawin ay pagpapawisan ka ng gusto. Honey, akala ko ba'y tuturuan mo akong lumaban upang kaya-kaya ko na ipagtanggol ang aking sarili? Hindi natapos ang aking sasabihin dahil inilapit na ni Miranda ang isang daliri niya sa aking labi. Napatingin ako sa mga mata ni Miranda. Mas maganda kung magpapawis muna tayo, honey, at tsak nagaganahan ka ng husto. Mahalay ulit na bulong ni Miranda sa akin. Balak pa sanang halikan ni Miranda ang aking labi nang mag-ring ang cellphone nito na nasa bulsa ng pants nito. Mabilis namang kinuha ni Miranda ang cellphone nito upang alamin kung sinong tumatawag. Rico, narinig kong wika ni Miranda. Okay, pupunta na ako. Muling wika ng lalaki sa kausap nito. Agad na ibinaba ni Miranda ang cellphone nito. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Nalaman ko na kung saan nagtatago si Mr. Bert Bartolome. Kailangan ko muna umalis, honey. Please, huwag kang aalis sa private resort ko. Nakikiusap na sabi ni Miranda sa akin. Okay po, Sir Devin. Matutulog na lang ako. Hindi nagsalita ang lalaki at nakatitig lang sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan itong inilapit ang labi niya sa akin. Hanggang sa simulan ako na halikan ng walang humpay. Mariin ko din ipinikit ang mga mata ko upang namnamin ang sarap ng halik ni Miranda. Ngunit muli ko rin iminulat ang mga mata ko para tingnan ang mukha ni Miranda. Miranda! Sigaw ko sabay layo dito at muli ko rin ipinikit ang mga mata ko. Honey, what's wrong? Ang dami mong dugo sa mukha, Miranda! Sigaw ko habang panay ang iling ng ulo ko. What? Paano ako magkakaroon ng dugo? Nandito pa ako sa kwarto. Ayos ka lang ba, honey? Tanong ni Miranda sa akin at nasa mukha ang pag-aalala. Dahan-dahan ko namang iminulat ang aking mga mata at wala ko nakitang dugo sa mukha ni Miranda. Hey, ayos ka lang, Selena? Tanong sa akin ni Miranda na labis ang pag-alala sa mukha nito. Ako naman ay hindi muna nagsalita. Nakatitig lang ako sa mukha ng lalaki. Hindi ko alam kung tamang aking nakita o namamalikmata lamang ako na sobrang daming dugo ni Miranda sa mukha nito. Kaya natakot ako ng husto. Bigla tuloy akong kinabahan dahil ayon sa mga kasabihan ng matatanda ay kapag ganoon daw ay may masamang mangyayari sa isang tao. Diyos ko po, wag naman po sana. Hindi ko matatanggap iyon dahil si Miranda lang ang tanging lalaki na pinansin ako at pinahalagahan. Hindi nito ininda ang kahirapan ko sa buhay. Huwag ka na lang kaya umalis, Sir Devin. Nakikiusap na sabi ko sa lalaki habang nasa mukha ko ang pagsusumamo. Narinig kong bumuntong hininga ang lalaki. Pagkatapos ay mataman akong tinitigan sa aking mukha. Hinaplos din ito ang aking kabilang pisngi. Kung hindi talaga mahalaga ang lakad ko ngayon, ay hindi ako aalis, honey. Ngunit kailangan na namin mahuli si Mr. Bert Bartolome. Lalo't marami na mga tao ang nadadamay. Hindi kita pwedeng isama dahil ayaw ko mapahama ka, Selena. Wika ng lalaki sa akin. Hindi ako nagsalita. Ang gusto ko lang naman ay huwag mo na siyang umalis lalo't natatakot ako sa akin nakita kanina. Nauunawaan ko naman na mahalaga ang pupuntahan niya ngunit paano naman siya kapag napahamak? Parang gusto ko tuloy maiyak ng mga oras na ito. Kaya na may tumalikod na lamang ako kay Miranda. Honey, hindi naman ako magtatagal doon. Bulong ni Miranda mula sa akin tenga. Niyakap din ako ng lalaki. Hindi na lamang ako nagsalita lalo't ayaw ding magpapigil ng lalaki. Maya-maya pa'y naramdaman kong binuhat ako nito at dinala papunta sa loob ng banyo. Agad niya akong itinapad sa ilalim ng shower. Babalik ako kaagad. Huwag kang aalis dito dahil mas safe ka dito, Selena. Bulong ng lalaki sa akin. Hindi ako nagsalita. Nakatitig lamang ako sa mukha ni Miranda. Ibabaling ko na sana sa ibang bagay ang aking mga mata nang hawakan ni Miranda ang baba ko at agad na pinaharap sa kanya. Kaya naman, muli na namang nagkatitigan ang aming mga mata. Kinuha nitong aking dalawang braso at inilambitin ni Miranda sa batok niya. Hanggang sa muling naglapat ang mga labi namin para halikan ng isa't isa.
Walang pagdadalawang isip na tinugon ko kaagad ang halik niya sa akin. Maya-maya pa'y nagsimula na rin kaming maligo ni Miranda ng sabay. Mas nauna lang ako lumabas ng banyo. Nagmamadali akong pumunta sa kwartong pinanggalingan ko. Lalo at dito kami naligo sa banyo sa ibaba. At habang nagbibihis ay hindi pa rin mawaglit sa aking isipan ang nakita ko sa mukha ni Miranda na puro dugo. Parang ayaw ko itong umalis dito sa bahay. Ngunit kailangan itong mahuli si Mr. Bert Bartolome para matapos nang isipin ito. Sa kakawawa naman ng mga tao na sinasaktan ng lalaking masamang ugali. Ayos ka lang ba, honey? Mukhang lalim ng iniisip mo. Hindi mo man lang ako naramdaman na lumapit sa'yo. Bulong sa akin ni Miranda. Bumaling ako sa lalaki. Ngumiti muna ako ng matamis dito. Hinaplos ko din ang mukha ng lalaki. Mag-iingat ka palagi. Wika ko sa lalaki. Kinuha ko din ang aking pulsuhan, ang bracelet na rosary at inilagay ko sa pulsuhan ni Miranda. Hindi ko talaga inalis ang rosary na ito sa aking katawan. Yun kasi ang bilin sa akin ni inay nang ibigay nito iyon sa akin. Ito daw magiging gabay ko kahit saan ako magpunta. Hindi naman umangal ang lalaki dahil sa akin binigay. Bago umalis dito sa private resort ay sabay pa kaming kumain ni Miranda. Kaya naman mga bandang 10:00 ay nagpaalam na nga ang lalaki. Aalis na ako at huwag na huwag kang lalabas dito. Huwag kang mag-alala dahil may mga tauhan ako dyan sa labas. Sila ang magbabantay sa'yo. Habang wala pa ako, Selena. Bulong sa akin ni Miranda. Mariinding hinalikan ng aking labi hanggang sa tuluyan na nga itong umalis. Nakatingin lamang ako sa lalaki habang sinusundan ko ng tingin ang likod niya na papaalis dito sa private resort. Todo-todo ang dasal kong sana ay ligtas na makauwi si Miranda. Hindi ko kayang mapahamak ito. Director Miranda. Wika ng doktor na nag-alis ng muka ni Selena kay Pamela. Nalis na ba ninyo ang mukha ng aking asawa kay Pamela? Tanong ko sa doktor. Opo, Director Miranda. Ayos na po. Kailangan na lang na maghilom ang sugat niya at pwede na siyang dalhin sa kulungan. Hindi ako nagsalita ngunit nilampasan ko ito para pumunta sa room ng babaeng iyon. Bago ako pumunta sa hideout ay dumaan muna ako dito sa ospital kung nasaan ang babae. Hanggang ngayon kasi galit na galit pa rin ako sa babaeng ito dahil sa ginawa kay Selena. Tuwing nakikita ko ang latay ng latigo na nasa likod ni Selena na ito ang may kagagawan ay parang gusto kong patayin ang walang hiyang babaeng iyon. Magkakasunod muna akong napabuntong hininga hanggang sa tuluyan na akong pumasok sa loob ng room nito. Nakita kong may banda pa ang buong mukha nito maliban sa mga mata nito. Devin, wika nito at balak pa yatang tumayo para lang lapitan ako. Sumanyas ako dito na huwag siyang lalapit sa akin. Kaya naman napahinto ito sa balak na gawin. Ngunit naaninag ko sa mga mata nito ang tuwa dahil siguro nagpunta ako dito. Maniin ko namang ikinuyom ang aking mga kamao upang magtimpi ng galit. Ngunit sa totoo lang ay gustong gusto ko na itong sakalin hanggang sa marinig kong nagsalita itong muli. Devin, please. Alam kong hindi mo mahal si Selena at ako pa rin ang mahal mo. Nandito pa rin naman ako tandang maghintay para sa iyo at tatanggapin ka. Wika ng baliw na babae. Marahas na lamang akong napahinga habang papalabas ng ospital. Mabilis akong pumasok sa aking kotse at matulin ko itong pinatakbo papunta sa hideout kung saan naghihintay sa akin si Rico. Hindi nagtagal ay tuluyan na ako nakarating sa aking patutunguhan. Agad kong inihinto ang kotse at nagmamadali akong pumasok sa loob. Nakita ko agad si Rico na naghahanda sa aking pupuntahan. Agad nitong sinabi sa akin ang lugar na pinagtataguan ni Mr. Bert Bartolome. Lumang building sa Bulacan. Mabilis kong kinuha ang aking mga gagamitin pagkatapos ay agad na kaming umalis dito sa hideout. Tuloy-tuloy na ba ang pag-alis mo bilang direktor ng NBI? Tanong sa akin ni Rico habang nasa biyahe kami. Yes, kailangan ko nang lumagay sa tahimik upang maayos ko na rin ang aking mga negosyo. Sagot ko sa lalaki. Mukhang hindi ka na nga magpapaawat, Devin. Turan muli na Rico sa akin. Marahan na lamang akong tumango sa lalaki. Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming nakarating sa lugar kung saan nagtatago si Mr. Bert Bartolome. Maingat ang mga galaw namin upang hindi kami marinig nito, lalo na mga tauhan nitong nagkalat sa buong paligid. Maya-maya pa'y may mga namataan na ako ng mga tauhan ni Mr. Bert Bartolome. Maligsa akong lumapit sa isang lalaking nakatalikod, sabay pilipit ko sa leeg nito.
Nang mawala nito ng hininga ay agad ko itong hinila papunta sa madilim na lugar. Muli akong gumapang upang hindi ako makita ng ibang mga tauhan ni Mr. Bert Bartolome. Muli ko na namang natanaw ang isang lalaki na naglalakad. Malaipo-ipo akong lumundag sa harapan nito at walang habas kong sinaksak sa leeg nito. At muli ko namang itinago sa dilim ang katawan nitong wala ng hininga. Hanggang sa mabilis ako nagtago sa malagong damo dahil nakita ko may mga papalapit. At kung hindi ako nagkakamali ay mga 3 sila. At nang tuluyan na silang lumampas sa akin ay mabilis akong umalis sa aking pinagtataguan para lapitan sila mula sa likuran. Walang habas na pinagsuntok ko ang mga batok nila, dahilan kaya bumagsak sila sa lupa. Subalit bigla ko napayuko ng ulo nang maramdaman kong may tatama sa aking batok. Mabilis akong humarap habang nakayuko pa rin. Ngunit maliksing umangat ang aking kamao, sabay suntok sa sikmura nito. Mabilis ako nakalapit upang takpan ang bibig nito para hindi mag-ingay. Pagkatapos ay walang babala na pinilipit ko rin ang leeg ng lalaki. Maliksi naman akong umalis sa aking pwesto. Kailangan maakyat ko ang building na iyon. Nasa 5th floor ang kinilalagyan ni Mr. Bert Bartolome. Mabilis ang mga galaw ko, papasok sa lumang building. At lahat ng makakasalubong ko ay tinitiyak kong hindi sila makakasigaw upang hindi makatunog si Mr. Bert Bartolome. Hindi nagtagal ay tuluyan na ako nakarating sa 5th floor nitong lumang building. Maingat ang mga hakbang ko, ngunit may mga namataan ako mga tauhan ni Mr. Bert Bartolome na nagbabantay sa paligid. Mabuti na lang at madilim sa aking pinagtataguan. Hanggang sa mapatingin ako sa kaliwa ko, may 2 babae ang hila-hila ng mga tauhan ni Mr. Bert Bartolome. Anong gagawin niyo sa amin? Please, maawa kayo. Umiiyak na pakiusap ng 2 babae, subalit nagtawanan lamang ang mga lalaki at tuwang-tuwa pa sila dahil takot na takot ang mga kawawang babae. Huwag na kayong umangal pa dahil masasarapan din naman kayo. Sa kapag nagsawa na sa inyo ang boss namin ay kami naman ang titikim sa inyo. Di ba pare? Sabay tawa ng malakas ng isang lalaki. Mariin kong ikinuyom ang mga kamao ko. Hanggang sa tuluyan na nilang ipinasok ang 2 babae sa isang silid. Ako naman ay mabilis na umalis sa aking pinagtataguan at maliksing sinalubong ang mga tauhan ni Mr. Bert Bartolome. Simbilis ng ipo-ipo akong umiikot sa ere, sabay sipa ako sa mga leeg nila. Mabilis ko rin kinuha ang aking kutsilyo upang saksakin ng isang lalaki na balak akong hampasin ng tubo. Hindi naman kami maririnig ni Mr. Bert Bartolome, lalo at may maharot na musika ako naririnig mula sa loob ng silid na kinalalagyan ni Mr. Bert. Kailangan kong madaliin ang pakikipaglaban sa mga kalaban ko at baka mapahamak ang mga babaeng iyon. Maliksi ulit akong yumuko upang iwasan ang katana na balak sanang tumama sa aking leeg. Habang ako'y nakayuko ay inangat ko rin ang aking kamay at ilang beses kong sinaksak ang hita ng lalaki na may hawak ng katana. Halos hindi ito magkamayaw dahil sa sakit ng pagtama ng patalim ko. Iiling-iling na lamang ako dito, sabay sipa ako sa sikmura nito at tuluyan na nga itong tumalsik papalayo sa akin. Ngunit bigla akong napaurong na may tumama sa aking noo na hindi kalakihang bato. Napatingin ako sa may kagagawan at nakita ko ang isang lalaki na may hawak pa rin bato. Kahit medyo madilim at kandila lang ang tanging tanglaw ay kitang-kita ko pa rin ang pagngisi nito ng malademonyo. Mukhang minamaliit din ako nito. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa aking noo dahil sa batong tumama. Ano? Masakit ba? Ang lakas ng loob mo na pasukin ang lugar na ito. At titiyakin kong hindi ka na makakalabas ng buhay. Pananakot sa akin ng tauhan ni Mr. Bert Bartolome. Nagkibit balikat na lamang ako. Hindi ko na hinintay na umatake ito sa akin. Mabilis na gumalaw ang aking kamay, sabay kuha ko ng kutsilyo at ubod lakas kong tinarget sa lalaking bumato sa aking noo. Napadaing ito sa sakit, lalo at sa dibdib nito tumama ang kutsilyong ibinato ko. Mabilis akong bumaling sa kanan ko dahil naramdaman kong may tatama na naman sa akin. Kaya naman maliksing umangat ang aking katawan papunta sa ere upang hindi ako matamaan ng bagay na iyon. Mabilis ko rin kinuha ang kutsilyong nasa likuran ko at walang habas kong ibinato sa lalaking nasa kanan ko. Sapul na sapul ito sa noo. Agad na lumapat ang aking mga paa sa semento at nagmamadali akong lumapit sa pinto ng silid kung saan naroon si Mr. Bert Bartolome. Balak ko na sanang buksan ang pinto na may biglang lumapit sa aking tabi at balak akong suntukin sa aking leeg.
Mabilis akong lumayo rito upang hindi matamaan ang suntok nito pero mabilis naman akong umikot habang nakataas ang aking paa sabay hampas sa leeg nito at bumagsak naman ito habang dumadaing sa sobrang sakit. Malalaki ang hakbang ko para lumapit dito at magkakasunod kong sinuntok ang mukha nito. Tinadyakan ko rin ang sikmura nito hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay tao. Mabilis muli ako lumapit sa pinto at dahan-dahan ko itong binuksan. Tumambad sa aking harapan ang ilaw na hindi masyadong maliwanag. Narinig ko rin ang maharot na musika dito sa kwarto. Umikot din ang mga mata ko sa buong paligid ng silid at nakita ko si Mr. Bert Bartolome. Nakaupo ito sa kama habang pinapanood ang dalawang babae na sumasayaw sa harapan nito. Habang si Mr. Bert Bartolome naman ay boxer na lang ang suot. Sumainis ako sa mga babae na huwag silang maingay at ipagpatuloy lang nila ang pagsayaw. Agad kong kinuha ang aking baril. Maingat ko rin itong ikinasa at itinutok sa batok ni Mr. Bert Bartolome. "How are you, Mr. Bert Bartolome?" Tanong ko sa lalaki na may kasamang pagbabanta sa aking boses. Bigla namang napaunat ng likod ang lalaki, ngunit nagbanta akong huwag lilingon sa akin. Nagsabi din ako sa mga babae na pwede na silang lumabas. Alam kong sasalubungin na sila ni Rico. "Ano bang kailangan mo sa akin, Direktor Miranda? Handa ako magbayad ng malaki at hindi ko na rin hahabulin sa Selena. Basta bahayaan mo na lang ako makatakas." Pagsuhol sa akin ng lalaki. Magkakasunod akong umiling. Anong tingin nito sa akin na basta na lang niya ako masusuhulan? Malakas ko tuloy na hinampas ang balikat nito na ikinadaing ng animal na lalaki. "Hindi mo ako basta masusuhulan, Mr. Bert Bartolome." Mariing sabi ko sa lalaki. "Kahit ba alukin kita ng 500 million, ayaw mo pa rin tanggapin, Direktor Miranda?" Huling pagkumbinsi sa akin ng lalaki. May pera din ako, nahigit pa sa offer mo sa akin. Saka nagsasayang ka lang ng laway kung mag-o-offer ka ng mag-o-offer dahil hindi ko din naman tatanggapin iyan, Mr. Bert Bartolome. Mariing sabi ko sa lalaki. "Salo talaga kayo sa kabuhay." Malakas na sigaw ni Bert, sabay harap nito. Mabilis ko namang napansin ang hawak nitong baril at balak akong barilin ngunit mas mabilis sumangat ang aking kamay. Sabay hawak sa ulo nito. Dahilan kaya tuluyan itong nawala ng malay tao. Hindi ko ito kailangan patayin lalo't kailangan ito magbayad sa mga kasalanan nito sa mga taong inapi nito lalo na sa mga babae. Maya-maya pa'y tuluyan na rin pumasok dito sa loob si Rico. Nakita kong putok ang uso nito. Tiyak akong hindi na humihinga ang taong may kagagawan sa labi nito. Ang pinakaayaw pa naman nito ay ang matamahan ng labi nito, lalo at ang bukang bibig ni Rico ay best asset nito ang labi nito. "Ano nangyari sa labi mo?" Tanong kong mapang-asar sa lalaki. "Huwag ka na magtanong kung ano nangyari dito sa aking labi, Davin." Iritang sagot nito sa akin. Gusto ko tuloy matawa sa lalaki, lalo na nang suntukin nito sa mukha si Mr. Bert Bartolome. Kahit walang malay ang lalaking huhulihin namin ay gigil na gigil pa rin si Rico dito. Kaya ayun, puro dugo ang mukha ni Mr. Bert Bartolome.